So ayan, ito is para dun sa may mga Huawei Y9 Prime 2019 yung model nito. So ang nangyari is palit LCD na kasi nga nawala na talaga yung total display niya. So dito ituturo ko yung mga basic na idea kung paano nyo gagawin yan. And syempre kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag na wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe. So dito ituturo ko lang naman yung mga basic na dapat nyong gawin, na syempre kung nag-aalangan kayo na gumawa pag mga ganito. So ang una-una lang naman natin, to option lang kung gusto niyo siyang angatin. So nasa taas kasi yung lalagyanan ng ano nito, tinatawag na yan, yung sa SIM card saka sa memory, nasa taas. Pero option lang yan kung hindi niyo gustong tanggalin, mas okay din mas tanggalin niyo. So hindi naman siya makaka-apekto diyan, pero sa akin talaga tinatanggal ko yan para safety purposes. So yun lang yung mga ano yun. So ito ginagamit na ko siya ng filler. So bali kasi ito yung cover nitong battery na to, so parang nakadikit lang yan na nasa likod. So nakaselyo lang siya ng pandikit yan, hindi naman siya yung sabing kagaya ng ibang cover na halos isasama mo pati yun na sa mga ano niya, mga gilid. So yan na, ganito lang naman siya, hindi masasama yung volume dito pati yung power niya So yan lang, nakadikit lang siya ng ganyan. So madali na siyang tanggalin pag naangat nyo na ng ganun. So tanggalin nyo lang yung cover dito sa taas ng board natin, kasi diyan nakakabit yung tinatawag na terminal ng LCD. So makikita nyo yan dyan pag tinanggal nyo dyan. So madali na lang yun. So ito sa akin, tinanggal ko na siya. So ang kailangan natin dito, maangat yung itong battery. So itong battery naman may lift up naman yan. So hindi naman kayo mahihirapan. So itong dalawang nasa gilid, nasa pinakailalim ng battery yan. Itong nasa gitna, ito yung pinaka yan, malambot lang siya yung pinaka battery. So ito yung nasa ilalim, kailangan natin tanggalin yan kasi dyan nakadikit yung LCD. So angatin nyo lang yan, madali lang naman yan tanggalin. So lalo na kung nabuksan nyo na ng una yan, so madali na yan siya. Ang mahirap lang naman itong pag-umpisa. So yun, dahan-dahanin nyo lang. Yan, matatanggal din naman yan. So ilalabas lang natin yung wire mismo ng LCD para makadaan siya. So ito yung sa LCD natin ng ano na to, yan. So yan, angatin nyo lang ganyan, okay na siya, free na siya. So pwede na natin yang simulan yung pagtanggal ng LCD natin. So ganito yung pagtanggal, na sa gilid lang. So parang aangatin nyo lang siya. So kasi pag naumpisahan mo na yan, tuloy-tuloy na yan, lalo na nagalaw na to. So yan siya. So umangat na nga yung kabila niyang yung mga reflector niya na nasa likod, umangat na. So yun lang naman nyo dyan, wala naman kayong iingatan ng pag mga ganyan natatamaan dyan o camera, kasi yung iba merong mga camera dito sa ibabaw. So ito wala naman. So ayan na siya. So pwede na natin siyang unti-unting angatin. So yan. So dandan lang pag matigas siya. So kasi may pandikit yan bawat gilid So yun lang yun naman na nagpaano dyan, yung parang selyo niya sa gilid niya. Pag nakabili ka naman ng LCD na ganito, so buo yan siya, hindi ang katulad nito. Ito kasi parang nag-expire na yung mga paano niya, hindi na halos magkakasama. So ayan siya. So buo dapat ito siya kung sa original na niya. Pero ito is nagiwahiwalay na. So ayan, angatin natin siya. So pag mga ganyan, halimbawa nahirapan kayo kasi yung kabila niyan medyo talaga nakadikit siya. So dandahanin nyo lang siya angatin. Ayan, so iwasan nyo rin na mahawakan yung pinaka board. So ito na siya ngayon. And unang-una yung gagawin dyan, tanggalin nyo lahat yung mga nakadikit dito na sealant. So mayroon yan dito mga sealant sa lahat, paikot yan, para paglapat natin ng LCD mamaya hindi siya aangat o hindi kakalang yung lagay natin. So ito meron na tayong nabili pala bago natin to siya ginawa para hindi tayo tumagal. So in order ko na kaagad siya. So papakita ko sa inyo yung nabili natin. So nag-aalaga rin siya ng 800 plus siguro sa ngayon.
nandoon yung naglalaro yung presyo niya sa ganoon. So may mas mababa pero mas dabis yung medyo mas mahal na konti, kasi yung karamihan na naging problema dyan, nakaka-encounter ako ng ganito. So yung mura mas mabilis siya masira. So parang talagang ano lang siya. So ito kasi medyo mataas yung presyo niya, so parang mas okay na rin siya, mas matibay na. Kaya yan, papakita natin sa inyo yung nabili natin. So meron tong kasamang screen protector na, tapos ito siya. So maganda naman yung packaging na. So ayan. So ito bagong bili natin to, talaga susubok natin kung okay talaga yung pagkabili natin doon sa shop na to. So dito natin yan malalaman, kasi may iba na nabibilan tayo. So pag kinabit natin may defect, yung iba nga minsan yung sa terminal naiipit pa o may basag pa nga yung LCD, yung pinaka lungkot doon pag naka-order kayo. So pag mga ganun, dapat lagi yung i-video para pwede siyang i-repan. So ayan, linisin lang ito lahat, yung mga nasa gilid, kailangan wala kayong titira. So yan, after nung nalinis na natin, so ito yung bago nating biling LCD. So yan ang yung sabi ko kanina na hindi siya naghiwa-hiwalay, buo talaga yan siya. So ikakabit na natin to, pero bago yun, didikitan natin siya ng silicone, so para hindi lumusot yung tubig once na mababasa siya. So bali lahat paikutan nyo ng silicone, so para hindi siya pasukan ng tubig. So doon pala, kung wala ka palang silicone, ito kasi minsan mayroon kayong kasamang free na pag nakabili kayo ng LCD, pero pwede naman kayong bumili nung per pieces nya lang naman. So yung iba kasi mayroon ng free, kaya baka nagtataka kayo kung saan ako nakakuha. So free lang yan, minsan iba binibili ko siya. So yan na, nilapat na natin siya. Kailangan make sure nyo na lapat siya, so yung parang hindi kayo makakapansin na mayroong angat siya. So yan na, ito is mabilis siya matuyo. So silicone sealant na yan, ano yan, mabilis siyang matuyo, kaya wag nyo siyang patatagalan. Pag kinabit nyo siya, diretso nyo agad siyang pag nilagay nyo, diretso na nyo nang ikabit yung LCD. Huwag nyo siyang hintayin na tumigas, baka mamaya hindi na siya dumikit ng maayos o umangat na lang siya. So ayan, okay na siya. So madali na to, pwesto na lang yan. So din kabit lang yung terminal, so ganun lang yung siya ka easy. Pwesto nyo lang yung pagkalagay para kailangan naka-ano siya naka-align ng maayos. So ayan, simple lang naman yan, wala na ibang gamit. Pag nabuksan nyo na yan, diretso na yan. So ayan, maririnig nyo naman mayroon yan siyang parang lumagitik na dumikit, makaka-insert na siya. So yan na siya ngayon. And isusunod natin, balik na agad ng battery. So ito unahin muna natin para ibalik na natin agad yung battery. So ganun lang siya kasimple. Pagka tanggal ng LCD, balik ng battery, so okay na ulit. So ayan, insert lang ulit natin tong battery. Make sure lang na pantay pa rin siya, na hindi siya nakaangat, kasi bubukol siya pag kinabit natin yung cover ng likod nito. So ayan, so balik na natin yan. So okay na. So pwede natin yan testingin, pwede nyo testingin. Baka hindi nyo pa nakubiran, pwede nyo naman testingin para malaman nyo kung okay yung ginawa nyo. So yun, bago nyo cover itong ano na to, pwede naman yun. So ibabalik ko lang itong connector na itong na nasa fingerprint. So yan is may ano yan siya, parang sensor lang yan na nakadikit. So yan, dikit natin ito siya. So pasok natin lang yan, and then screw na lahat, yun na. Pwede na ulit siyang magagamit. So kabit lang natin lahat nung natanggal na screw. Kailangan yung screw nito dapat kompleto na maibalik nyo. So itong power nya, so
wala nang yung button. So kaya itinusundot ko na lang, wala siyang button dito. So malamang naka smart switch na to, yung sinishake na lang siguro or tinatouch yung screen. So may mga ganong klase. Dun kasi sa Realme, tinatouch mo yung screen ng double tap eh. So dito, aywan ko lang. So yan, nakita nyo meron na tayong display. Ayan na agad lumabas, kaso lang meron tayong password, so hindi natin alam yan. So gawin natin, balik na lang natin yan lahat. So yan, nakita nyo naman. So ang ginagawa dito, sabi ko kanina, sinishake siya. So gaganon mo, yun, lalabas yung display. So yan, nakita nyo, ito wala na kasi siyang power button dyan. So ayan, okay na. Ganoon lang siya kasimple. So kung mga merong gustong mag DIY, ito ibalik nyo na, huwag nyo kakalimutan ito. So yan, kabit lang natin yan. Pag matigas, so baliktarin nyo kasi minsan baliktad, baka mamaya pilitin nyo siya, so masisira. So yun lang, ganoon lang siya kasimple. So ito yung mga dumi to, matatanggal yan kasi yung sobra yan ng silicone. So kayang linisin yan. And yung tip ko rin dito, huwag kayo nyo agad tatanggalin yung plastic niya kung gusto nyo kabitan yung screen protector, kasi madudumihan ka agad. So pag tinanggal nyo siya, make sure nyo na ikakabit nyo agad yung screen protector. So kailangan linisin nyo na muna siya ng maayos bago nyo siya tanggalin, para sure na sure yung pagkabit nyo wala siyang mga dumi-dumi sa loob. So yan, hanggang dito na lang muna ito. Kung bago ka pa lang pala dito sa channel ulit natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So yan, sa mga gusto mag DIY dyan, so pwede nyo itong itry.